Yan, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Ngayong araw po mga idol ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa natin ng ating aerators dito sa ating bifloc pond. Kung saan bago na naman po ito siya mga idol. Yan, maglalagay po tayo dito sa 3x3 meter natin or total of 9 square meter ng 3,000 tilapia fingerlings next week po. So dito po ang ating aerator is LP100 po mga idol. Ayan, ito po kasi is wala po tayong diaphragm. So ngayon is gumawa po tayo ng diaphragm, D4 po ito siya na PVC. Ngayon nilagyan po natin ng cap niya mga idol. Yung cap niya pala mga idol, binutas po natin. Ayan. So dapat sakto lang po talaga yung butas niya na walang magtagas na hangin dyan. At the same time nilagyan natin ng epoxy dito mga idol para hindi siya lumabas yung hangin. At kakabit po natin dyan dahil yung hose ng ating aerator ilalagay po natin dyan. So maiwasan po natin yung backflow ng ating malakas na hangin or air pressure mga idol dahil dito po siya kukompress. At the same time, mas maganda po yung buga niya. Ngayon, dahil dalawa yung ating pond, yan kasi is ililipat natin dito. Ayan. So, mayroon tayong control dito mga idol na on and off. Ayan, pang control natin. Nalagyan lang po natin dyan ng elbow papunta dyan sa kabilang pond. At the same time, yan po mga idol. Yan. Dito may another elbow na naman po mga idol papunta dito na pond. Ayan, parang ganyan po. Ayan. So kung dyan po ang ikot po ng ating tubig is clockwise. Yan clockwise po yan siya mga idol dahil sa ating diskarte sa Matala air diffuser. Dito naman susubukan naman natin ang counterclockwise mga idol. Ayan, medyo tipid po dito sa Matala. Yan, sa mga bumibili kasi ng Matala air diffuser, piliin nyo po yung 12 by 25 mm. So ngayon, ang ating pag-setup mga idol is from dito po mga idol, itong ating 1/2 na PVC. Yan, maglalagay po tayo dyan ng ano tawag nito? Letter T. Ayan, tapos ilalagay po natin yung matala natin dyan, kukunik po natin para maghigpit po siya mga idol, walang leaking na tubig. Ayan, hangin pala, sorry. And then, dito na side, 2 feet po yan siya mga idol. Ayan, dito yung ating Matala air diffuser. Ayan. So then, hose na po yan siya mga idol. Dapat po, meron po tayong at least 8 or 9 mm na kabilya. Ito po siya mga idol. Dahil kapag wala po ito, lulutang po kasi itong ating matala at saka itong hose dahil hangin po ang laman. So dapat meron po yan. Ayan, hanggang dyan. Paikot po para lulutang po yan siya. So ngayon, bakit dyan po nakaposisyon yung ating Matala air diffuser? So ang rationale po niyan mga idol, dyan po lalabas yung hangin. The same time, tatapon ng malakas dito yung ating tubig. So kapag tinapon dito mga idol, yan, meron din ulit na hangin, tatapon niya po yan dito. Yan. Doon po, tatapon niya rin po dito. At the same time, ito po is tatapon. So ang ending yan, yan tapon doon, yan tapon doon. Yan is tapon dito, ito is tapon dito. Ang ending, iikot po ng counterclockwise ang ating tubig dito. So ipapakita ko po sa inyo pag nilagyan na po natin ng tubig. So para po klaro, yan is 1/2 po yan siya na ito hose, 1/2 Nova Ball Garden hose, 1/2 po ang size. Ayan. Tapos, hindi kasi yan siya magkasya dito mga idol sa loob ng ating matala. So, biyakin nyo lang konti sa gitna. Tapos, ipasok po siya mga idol para magkasya po siya. And then, lagyan ng ganito para maghigpit. Ayan o. Yan. Madali lang po siyang i-set up mga idol. So, dapat dito, bago pa man siya mag-corner, ilalagay na po natin yung ating matala para dyan na po ang ating hangin lalabas. Ayan. Dito is walang matala. Ayan. Diyan lamang po mga idol dahil medyo makatipid po kasi tayo. Nasa 76 pesos kasi ang metros ng matala. At the same time, dito lang din kasi yan na angle ang ating papalagyan ng or papalabasin yung hangin. Ayan o. Yan, medyo malaki-laki yan siya mga idol. So, total of 3 by 3 meter, 9 square meter po yan siya mga idol. Kasi kaya po dito sa ating naunang pond. Ayan, malaki na po yung ating mga tilapia dito. Yan, 2,000 tilapia fingerlings po dyan na kaya po. So, baka ma-maximize pa natin. Susubukan po natin dito sa ating 9 square meter. Ayan, nalagyan ng 3,000 tilapia fingerlings next week. Ayan, so ang gagawin natin ngayon, linisan na lang po ito mga idol. Lalagyan ng tubig, i-aerator natin yung tubig.
para matanggal yung chlorine at saka at the same time maglagay na po tayo maybe 2 days from now ng ating nitrifying probiotics ng urobiotics mga idol. Ayan. So dito is naka funnel type po yan siya mga idol. Yan o. Yan. Dito yung ating center drain. Kapag umikot po kasi ang mga tubig mga idol, yung sludge po, dito po yan siya matatrap. At the same time, i-open lang natin dito sa pinakalabas. Yan mga idol o. I-open lang natin dito sa 50%, lalabas na po yung sludge, hihigupin niya po mga idol. Yan, kapag hinigop niya, hindi po kasama yung ating mga fingerlings dahil yung ating PVC na lalagay ito po. Yan, linisan lang natin later on. May mga butas-butas po yan siya mga idol. Oh. Yan, halimbawa dito yung sludge, pag bukas mo doon, hihigupin po yan sa mga butas-butas, papasok po yung sludge po dyan. Ayan. So kahit isang balde lang po ang nirelease mong tubig everyday, wala ka nang poproblemahin na sludge. Yan. So yung iba po kasi gumagamit po ng settling tank. Sa amin po hindi po kami gumagamit dahil dagdag pa po yun sa gasto sa bill ng kuryente. Yan. Sa amin po is gusto namin makatipid kaya funnel type. The same time, dapat po sa mga nagsisimula pa lang tanggalan nyo po ng kanto. Parang ganito siya. Oh. Supposed to be straight po yan siya pero pinakurba lang natin para mawalan ng kanto kasi kapag may kanto medyo ano po yung pag-ikot niya ma-alter. So kagaya po nito, tingnan niyo po. Ang gagawin natin, doon na may pinakamalakas, tatapon niya dito, the same time ito, tapon niya yan, dito tapon doon, yun tapon doon. So ang ending, umiikot po yan siya mga idol. Yan yung ating mga tilapia. Nagpapakitang gilas. So pwede natin sigurong pakainin yun, tumalon. Yan, tumalon yung ating tilapia. So, ayan yung ating mga tilapia. Ayan, tingnan nyo po sila mga idol. Oh. Yan, sobrang laki na po nila mga idol ng ating mga tilapia. Ayan, oh. Ayan. Ayan, tumatalon pa talaga sila. Ganyan na sila kalaki, oh. Ganito na kalaki yung mga tilapia natin mga idol. Ayan. Kainin muna natin sila, narinig nila tayo kasi pag pumupunta tayo dito pinapakain sila kaya narinig nila. Yan, kahit tingnan nyo po yung ating feeds mga idol, mamaya iikot po yan siya papunta doon. O yan ang ating mga tilapia. Ayan, so tutuloy ko po ito muna mga idol, tatapusin ko po at saka hindi kasi ako makapag video ng may ginagawa. Basta ganito lang po yan siya mga idol ha. Ganito lang po kataas. Yan. At saka hihigpitan lang po yan siya mga idol. Yan. Sana masundan nyo ito. Ito ang diaphragm. Sir, bakit po kailangan ng diaphragm? So, ito po kasi mga idol. Ayan. So, dito walang diaphragm. Kapag nilagay po natin yan dito, halimbawa kung malakas ang pressure mga idol or nag-clog na po yung ating matala or diffuser, yan, magbabackflow po yan siya dito ang ating hangin na binubuga ng ating LP100. So instead na mag-backflow direct sa makina niya po, dito po yan siya magba-backflow. Dito sa ating diaphragm na ginawa. So dito makukompress yung hangin. The same time, hindi na siya babalik doon sa makina at lalakas yung pressure papunta po doon sa ating mga fish pan. Ayan. So ganyan lamang po. Ito is 3 feet. 3 feet po ito siya mga idol ang ating diaphragm. Ayan. Ayan mga idol, so linisin muna natin yung ating pond. Ayan, so tingnan nyo po kung gaano siya ka-slope mga idol. Oh. Ayan, kapag umikot po dyan ang tubig natin, ayan, lalo na pag nasa biflock na, yung mga sludge matatrap po dyan sa pinakagitna mga idol bago lumabas sa labas po. Ayan, lalagyan na din natin ng tubig to maya maya after natin ng linis. Yan, so yan mga idol, yung ating PVC po kasi dito banda is medyo maliit lang or konti yung mga butas. Ayan, kaya dito sa pinaka-center mga idol, yung pinakababa mismo, yan, dinamihan na po natin ng butas mga idol. Eh. Yan. So barila po yung gamit natin pang butas mga idol. Yan. 4
or distress na pako itong gamit natin na barina. Yan, masyadong madami na po dyan banda mga idol. Oh. Yan, dapat sobrang dikit po mga idol ha. Yan, damihan nyo po ng butas. Mga ganyan para makakuha talaga siya ng mga sludge banda mga idol. Oh. So yan, medyo madami-dami na yung ating tubig konti. Yan, ito po ay nilalagay po natin sa pinakagitna mga idol. Ito, tingnan nyo yung pinakamaraming butas. Diyan po na natin siya ilalagay. Hindi po yan siya fixed dahil nabubunot-bunot po yan siya mga idol. Yan. So yun yung pinakamaraming butas mga idol. Yan. Kasi usually dito yung mga sludge sa pinakailalim. Yan. Ito, konti lang naman itong makapunta dito. Kukuha na lang siya ng pressure dyan. Ayan. So higupin niya yan pag binuksan natin doon sa labas mga idol. Hello, welcome back ulit sa ating lahat mga idol. Ayan, so meron na po tayong tubig pa konti-konti dyan mga idol. So ito na yung result ng nilagay nating irritors mga idol. Yan kung saan dyan lamang na portion po mga idol ang mayroong matala air diffuser. Kasi itatapon niya po yung tubig papunta dito. Yan, the same time dito na portion papunta po dito siya mga idol. At saka ito po na portion mga idol yan. Kung makikita niyo po, tinatapon niya po yung tubig papunta doon. Yan, the same time, yun ang pinakalas natin mga idol, tatapon niya po papunta dito. So, dito na design po is counterclockwise po yung ating pagpapaikot ng tubig. So, para maintindihan niyo po mga idol, halimbawa, ito po, lalagyan natin ng dahon. Itatapon niya po yan papunta dito mga idol. Yan, pagdating dito, tingnan niyo po. Yan, itatapon niya rin po papunta doon mga idol. Yan. Kukunin din natin ulit yan mamaya mga idol. Ayan, sample lamang po yan para makita nyo. Tingnan nyo po, another aerator po yan siya mga idol. Yan, itatapon niya naman po ulit papunta doon ang ating tubig. Ayan, pagdating doon mga idol, ayan, dahil mayroong aerator naman doon malakas, itatapon niya ulit dito papunta ang ating tubig. Tingnan nyo po ang flow ng ating tubig ha. Ayan o, dahil meron dyan, itatapon niya ulit dyan mga idol papunta dito. Ngayon, dumating ulit dito, tatapon niya ulit papunta doon. And paulit-ulit lamang po yan siya na circle po mga idol. Ayan, paulit-ulit na umikot yung tubig. So dito po na system sa tinuturo natin mga idol sa Bioflac, hindi na po natin kailangan ng airlifter para po umikot yung ating mga tubig. So gamit lamang po ng Matala air diffuser. Ayan mga idol. Yung nagbabubbles na yan. Yan, Matala air diffuser natin yan. Gamit lamang po yan sa mga idol. Kaya na po nating paikutin yung ating mga tubig. Ayan o. Yan. The same time dyan mga idol. Yan. So sana nasundan nyo po mga idol ha. Kasi ang concept po dito, kapag umiikot po ng umiikot yung ating tubig mga idol, dahil naka-funnel type po ito, yung mga sludge po, dyan po yan siya sa pinakagitna mag-stay. Ngayon kung nag-stay po siya dyan mga idol, halimbawa every 2 days or every day po kayo o-open po dito sa ating drainage. Isang balde lang po yung kinukuha natin mga idol dyan. Yan, kung isang balde ang kinukuha natin dyan, mauubos na agad yung mga sludge po dyan mga idol na madrain. So hindi na po natin kailangan ng settling tank. Yung iba kasi mga idol medyo social, naggagamit pa ng settling tank. Okay naman po yun siya mga idol. Ngayon nga lang, economically speaking, hindi po siya ganun ka, kasi, ano po kasi yun siya kakain po kasi siya ng kuryente. So, you need another, tawag niyan, submersible pump para lamang sa iyong settling tank, para ma-settle down doon. Pero dito, isang balde lang po ang tinatanggal natin, halimbawa every morning, kasi umiikot na nang umiikot yung ating tubig. Ayan, so, mas malakas kasi dito ang aerator natin mga idol dahil medyo mababaw pa yung ating tubig. Ayan. Kung makita nyo po mga idol, ayan yung ating Bioflac pond. Kasi inopen natin sila pareho. So medyo short pa tayo dito ng hangin. Babalance pa natin. Halimbawa, i-close po natin ito. Yan, titingnan nyo po mga idol. Yan. Ang dito na design po mga idol is clockwise naman. Ayan. Dito, kung dito is counterclockwise, dito po is clockwise yung design natin. Titingnan nyo po mga idol ha. Ayan o. Doon na may pinakamalakas. Ayan, tatapon niya po doon. Ayun, natanggal nga yung malakas doon eh. Pero dito may malakas naman po mga idol. Ayan, nilagay niya dito. At the same time dito, medyo humina. Kasi ginalaw natin from doon. Kanina kasi yung ating aerator. Ito siya. Yung PVC natin, nilipat natin dito. Kaya medyo nagalaw. Pero, ang ending po niyan mga idol is, umiikot pa rin yan siya yung ating tubig. No?
umiikot pa rin yan siya mga idol. Yan. Yan. So sana nasundan nyo po mga idol ang ating ginawa. Sa mga magbabalak pa lang at saka mag-i-start pa lang gawa ng seedling tank, yan, pwede po kayong gumamit ng Matala air diffuser para hindi na po magastos sa submersible pump. At the same time, yung Matala air diffuser nyo na lang ang magpapaikot ng tubig. Ayan, at saka ito, tandaan nyo po mga idol, from aerator, yan, may hose po tayong binili. Yan, chemical hose po yan siya na 1/4 man siguro yan or 1/2. Yan, diretso po yan dyan. Yan, ito yung ating diaphragm. Ngayon, may liter T po tayo dyan. Dito is may control para dito sa kabila. At the same time, dito para sa kabila. Ayan, so, hindi natin pwedeng hindi lagyan ng control dahil dalawang pan po ito. So, kung sino yung may kailangan ng hangin, yan, doon po natin ipapalabas. Yan, kagaya nyan, oh. Yan. Dahil, kailangan lang nating i-dissolve yung ano dito. Tanggalin yung chlorine. Yan, medyo mahina lang muna. Yan, kaya medyo humina na rin ang takbo ng ating mga dahon dahil pinatay natin dito. Pero kung i-full blast natin yan mga idol, yan. Tingnan mo kung gaano kalakas yung tulak niya. Yan, pag pasok niya dyan, pupunta yun, tutulak niya ulit yung doon, papunta dito. Yan, ganyan po siya mga idol. Yan, tutulak niya. Kaya umiikot ng umiikot yung ating tubig dyan. Pero sa ngayon dahil wala pang isda, yan, dito muna natin ipapabor sa tilapia natin yan. Konti lang muna siguro. Yan, dito muna ang medyo malakas-lakas. Yan, maraming salamat po mga idol. So bukas magbibigay po ulit tayo ng tutorial ang pag-peppermint ng ating probiotics sa feeds naman po siya mga idol. So kung kahapon po is nag-ferment po tayo ng probiotic centrifying para sa ating tubig na nag-top up po tayo dito mga idol. Yan, bukas po is para sa feeds. So isa-isahin po natin mga idol, at least masundan nyo po mga idol. Ayan. Salamat po mga idol. Happy farming po. Bye-bye. Thank you po.